Kambal ginawa ng online dating account ang ina. Tapos ay nakamatch at naka-video call ang engineer na ama pala nila. Sabi nila kung minsan daw sa buhay ay nakakagawa tayo ng mga pagkakamali sa mga tao na malaki ang nagiging parte sa buhay natin. At ang mga pagkakamaling ito ay malaki rin pala ang nagiging epekto sa mga buhay nila. Pero hindi rin naman daw nadedepina ng mga pagkakamaling ito kung sino tayo bilang mga tao. Ang mahalaga ay may natututunan at may ginagawa tayo para makabawi. Paano nga ba nagsimula ang kwento? Simulan natin sa umpisa. Come on anak. Ang dalang naming mag-request ng papa mo sa'yo, anniversary namin, tapos wala ka pa? Gusto ka lang naman naming makasama sa dinner. Is that too much to ask? Giit nga ng isang ginang habang nakatingin sa anak na ngayon ay nakaupo nga sa swivel chair. Exactly ma. Anniversary niyo po ni Papa. Kaya hindi ba dapat mag-celebrate kayong dalawa na yung kayong dalawa lang? I mean you both should have an alone time together. Giit pa nga ng lalaki kaya napabuntong hininga na nga lamang ang ina nito. We've been there at matanda na kami para dyan. Kalabisan bang hingin namin kung gusto namin na makasama ka namin sa espesyal na araw na to at mabuo tayong bila pamilya? Giit nga ng ina niya na napabuntong hininga pa. Puro ka na lang trabaho, wala ka ng oras sa aming pamilya mo. Hindi mo na nga rin nata binibigyan ng oras ang sarili mo. Hindi ka na bumabata anak. Balak mo bang tumandang mag-isa? I honestly think that you should get yourself a girlfriend. At isa pa, kailan mo rin ba kami bibigyan ng apo ha? Mahabang saad pa nga nito kaya napailing na nga lamang ang lalaki. Fine. Uuwi ako sa bahay mamaya, okay? Pagsuko niya. Alam kasi niya na kapag hindi pa nga niya pinagbigyan ng ina sa gusto nito, ay hahaba ang usapan at mapupunta ito sa paghingi nila sa kanya ng apo. Siya nga pala si Steve Aboitis, 27 years old, isa siyang engineer na kasalukuyang nagmamay-ari ng sariling firm, ang Aboitis Construction Inc. Sa totoo lang ay nagmula nga siya sa pamilya ng mga doktor at sa kanilang apat na magkakapatid ay siya ang bunso at siya lang din ang hindi naging doktor gaya ng mga magulang niya. Pero sobrang suporta pa rin ang natatanggap niya mula sa mga to. Great! Aasahan kita sa bahay mamaya. Bago mag-alas 6 dapat nandun ka na, bawal malate, okay? Malawak ang ngiting wika nga ng ina niya. Kaya tipid na nga lamang siyang ngumiti bago tumango. Alright ma, I just see you later. Sagot nga niya. Salamat anak kong gwapo. Mauna na ako. Naglalambing na wika ng ina bago ito humalik sa pisngi niya kaya mahina nga siyang natawa. Bago ko nga pala makalimutan, heto ang phone mo. Nakangisi naman na dagdag pa nga ng ina niya kaya kumunot ang noon niya. Kahapon ko pa hinahanap to ma, bakit po nasa inyo? Tanong nga niya. Nakalimutan mo yan dito kahapon, saktong dumaan ako dito pero wala ka, kaya kinuha ko muna. Sagot nga nito at makahulagan pang ngumisi. I downloaded the dating app and I signed you up. Mamaya lang tutunog yan kapag may nag-match sa'yo. Natatawa pa nga nadagdag pa nga nito kaya literal nga siyang napanganga. Ma, ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na hindi ko kailangan ng girlfriend? Masaya akong mag-isa, okay? Reklamo nga niya. Trust me anak, nasasabi mo lang yan kasi hindi mo pa nakikilala ang babae na para sa'yo. Nabibigyan ng kulay ang boring mong mundo. Giit ng ina na nagpahagik-gik nga sa kanya. Alright, I'll go ahead now. Kapag nalaman kong dinilit mo ang dating app, magtatampo talaga ako sa'yo. Natatawa pa ngang dagdag pa nga nito bago naglakad na nga palabas ng opisina niya. Mahina na lang ulit siyang napabuntong hininga. At nang akmang ibabalik na sana ang atensyon sa laptop, ay biglang naglikha ng kakaibang tunog ang cellphone niya. Nang tignan niya iyon, ay isang notification mula sa dating app na nagsasabing may nag-match sa kanya. Wala sana siyang balak na pansinin yun, pero tila ba nagulat siya kasi ay pamilyarang pangalan at ang mukha ng babae na lumitaw din sa screen. Congrats! You matched with Liana Herrera. Start making conversation now. Kinuha naman ni Steve ang phone niya para tignan ang profile ng babae.
Saglit siyang nag-isip habang nakatitig sa maganda at maamong mukha nito. Sa kanya napagtanto na si Liana Herrera ay ang ex niya noong college. Well, sa pagkakatanda niya ay tumagal lang sila ng ilang buwan, tapos ay hiniwalayan na niya ito nang makuha niya ang gusto niya. Oo, playboy siya noong college at hindi marunong magseryoso. Muntik nang mahulog ni Steve ang phone. Sa gulat ng maya-maya pa ay may request, video call na. Sa kanya si Liana. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang kinabahan, pero sinagot pa rin naman niya ang tawag. Hello po! Malakas at malawak ang ngiti na bati sa kanya ng dalawang batang lalaki na bumungad sa kanya at sa tingin niya ay kambal. Biglang lumakas at bumilis ang tibok ng puso ni Steve. Kasabay nun ay kinilabutan din siya kasi ay kamukhang kamukha niya ang kambal. Ako nga po pala si Sam at ito naman po ang kambal kong si Dean. Sabi po dito naghahanap daw po kayo ng girlfriend. Magiliw na saad nga ng isa pa. Naghahanap din po ng boyfriend ang mama namin eh. Pwede po bang kayo na lang po ang papa namin? Promise po, maganda po si mama, masipag, mabait, mapagmahal at... Kasi po, love po niya kami ni Sam. Wika pa nga ng batang si Dean. Mabait din po kami at hindi po pasaway. Marunong na po kaming maghilamos mag-isa at saka gumawa po ng homework. Wika pa nga ni Sam kaya mahinang natawa si Steve. Ilang taon na kayo? Mababa ang boses. Natanong pa nga nito. 5 years old na po kami. Sir Steve, maganda po si mama. Gusto niyo po ba siyang makilala? Tanong pa nga ng bata. Halos sabay nasagot naman ang kambal, mas lalong bumilis at lumakas ang tibok ng puso ni Steve dahil sa narinig. Mama, mag-hi po kayo. Narinig niyang saad ni Sam. Tapos ay itinapat na nga ang kamera sa mama nito. Mga anak, ano na naman yan? Hindi ba sabi ko gumawa muna kayo ng homeworks? Narinig nga niyang saad ni Liana na ngayon ay busy nga sa kusina. Mama, nakahanap na po kami ng magiging boyfriend niyo po. Nakahanap na po kami ng magiging papa po namin. Masayang wika pa nga ni Sam. Kaya napakagat na nga lamang sa ibabang labi ang lalaki. Ha? Ano bang sinasabi niyo? Narinig nga niyang saad ni Liana. Tapos ay nakita nga niyang lumapit ito sa mga bata at kinuha ang tablet na hawak nga ng mga to. Nang biglang, "It's been a while, Liana. Kumusta?" Mababa ang boses na tanong nga ng lalaki nang magkita sila ni Liana sa kamera. "Steve?" Gulat at hindi makapaniwalang tanong nga nito sa kanya. "Mukhang marami tayong kailangan pag-usapan." Mababa ang boses na wika pa nga ng lalaki, kaya sunod-sunod na napalunok na nga lamang ng laway ang ginawa ni Liana. "Wala tayong kailangan pag-usapan." Agad na sagot pa nga nito bago nagmamadaling ibinaba ang tawag na parabang natatakot at may tinatago nga sa kanya. Dahil doon, kahit na hindi pa sila nakakapag-usap talaga tila ba, nakumpirma na kaagad ni Steve na nagkaanak sila ni Liana, ang isa sa maraming mga babae na nabiktima ng pagiging playboy niya noon. Sa mga sumunod na araw, ay hindi na nga napakalipa si Liana. Hindi kasi siya makapaniwala na pagkatapos ng maraming taon ay tila tadhana na mismo ang gumagawa ng paraan para muling magtagpo ang landas nila ni Steve, ang lalaking pinakaiiwas-iwasan niya. "Bes, relax. Kagabi ka pa mukhang constipated siya na malay mo naman hindi nakahalata yung si Fafa Steve na nagkaanak kayo, hindi ba?" Wika nga ng kaibigan niyang si Mary. "Anong relax? At anong hindi nakakahalata, bes? Kahit saang anggulo tignan pinagbiyak na bunga ang mag-aama. At saka, hindi ba sinabi niya na mukhang marami daw kaming kailangan pag-usapan? Anong pag-uusapan namin kung ganun? Anong ibig sabihin niya?" Giit naman niya. "Kung sabagay may punto ka naman pero bes, hindi ka ba naaawa sa mga bata? I mean, ang tagal na nilang naghahanap ng ama, oo. Niloko at sinaktan ka ni Steve noon, oo rin, basta ka na lang iniwan, pero hindi ba deserve pa rin naman ng mga anak mo na makilala ang ama nila?" Wika nga ng kaibigan kaya saglit nga siyang natahimik. Kasi may punto naman talaga ito. 4th year college siya nang harutin siya ni Steve. Kilala si Steve sa university na pinapasukan nila noon bilang babaero. Typical na red flag.
Pero ang lola Liana nyo ay nagpatayo pa rin ng flagpole. Inisip niya at umasa nga siya na magagawa niyang baguhin ng lalaki at magseseryoso ito sa kanya. Pero nang makuha na nga ng lalaki ang gusto niya, gaya ng ibang babaeng dumaan sa palad nito ay basta na nga lamang siya nitong hiniwalayan. A few weeks after that, sa kanya nalaman na nagbunga pa lang na magitan sa kanila ng lalaki at wala siyang choice kundi ang akuhin mag-isang responsibilidad kasi nga ay hindi na nga muling nagpakita pa sa kanya ang lalaki. Gusto mo ng honest na sagot? Kaibigan kita, pero sasabihin ko pa rin na oo. Alam ko naman na mahal mo ang kambal, na ginagawa mong makakaya mo para hindi nila maramdaman na may kulang sa kanila. Pero may isip ng mga bata bes, at habang lumalaki sila hindi mo mapipigilan na hanapin nila ang papa nila. Sagot ng kaibigan. Look Beshi, hindi ko naman ini-invalidate ang sakit na nararamdaman mo noon eh. Kasi kahit saang anggulo titigan, si Steve ang mali dito. At siya talaga ang may kasalanan kung bakit hindi niya kaagad nakilala ang kambal kasi nga ginost niya ang beauty mo. Pero wag siyang isipin. Hindi dapat siyang isipin mo. Isipin mo ang mga anak mo at ang mga makakapagpasaya sa kanila. Dagdag pa nga ng kaibigan niyang si Mary. Lumaki sa bahay ampunan si Liana. Nang mag-18 siya, ay kinailangan na nga niyang umalis doon para suportahan ang sarili. Hindi naging madali yun pero kinaya niya. At swerte siya na may nakilala nga siyang kaibigan na gaya ni Mary. Na mula noon ay tinutulungan siya. Kahit nang manganak nga siya sa kambal, ay si Mary rin ang tumulong at tumantabay sa kanya kaya malaki ang pasasalamat niya dito. At saka bes, isipin mo na lang sa dami ng tao sa mundo na gumagamit ng dating app na yon, nag-match pa talaga ang profile niyo ni Steve? Hindi ba't parang tadhana na rin mismo ang nagsasabi na baka ito na ang tamang oras para magkakakilalang mag-ama. Wika pa nga ni Mary na siyang napabuntong hininga. Good morning po, Mama. Good morning din po, Tita Ninang. Malakas at magiliw nga na bati ng kambal na lumabas mula sa silid kaya hindi na nga nakasagot pa si Liana sa kaibigan. Napangiti pa nga siya nang lumapit nga sa kanya ang kambal at yumakap. Mama, galit pa po ba kayo sa amin ni Dean? Sorry na po, Mama. Paglalambing pa nga ni Sam sa kanya. Promise po Mama, hindi na po namin uulitin. Dagdag pa nga ni Dean. Hindi ako galit mga anak, nagulat lang talaga si Mama. At sorry rin kung napagalitan ko kayo kagabi. Nakangiti na nga lamang na sagot niya. Oo, pinagalitan niya ang kambal kagabi nang malaman nga na ginawan nga siya ng mga to ng dating app account. Hindi lang kasi siya makapaniwala na sa dami ng tao na pwedeng mag-match sa kanya ay si Steve pa ang ama nga ng kambal. Love ka po namin, Mama. Malambing nga nasaad pa nga ng kambal bago sabay na humalik sa magkabilang pisngi niya. Kaya mahina siyang natawa. Nasa ganong posisyon sila nang biglang may kumatok sa nakasarang pinto. Agad na nagkatinginan sina Liana at Mary, tapos ay bumalik nga ang kaba na kanina lang ay nararamdaman ni Liana. Mama, kami na pong magbubukas. Masayang saad pa nga ng kambal na tila gustong bumawi sa kanya. At bago pa niya napigilan ng mga to ay sabay na nga silang tumakbo papunta sa pinto. Para nga buksan nito. Mama, nandito na po yung boyfriend niyo! Malakas na sigaw pa nga ni Dean kaya napasinghap na nga lamang si Liana. Hello po Sir Steve, mag-a-apply na po ba kayong boyfriend ni Mama at Papa po namin? You're hired na po! Narinig nga niyang wika pa nga ni Sam. Nagmamadali namang tumayo si Liana tapos ay sumunod na nga sa kambal. At agad niyang nakita si Steve na nakatayo sa may pinto na ngayon. Titig na titig pa nga sa mga bata na parang inaaral niya mabuti ang mukha ng mga to. Anong ginagawa mo rito? Puno ng kaba na tanong nga ni Liana. Ano sa tingin mo? Tanong naman ng lalaki. Sam, Dean, dito muna kayo kay Tita Ninang. Agad na pagtawag ni Mary sa kambal. Na tila agad na intindihan ng sitwasyon. Napanguso naman ang kambal na parang ayaw umalis. Pero sumunod pa rin nang maiwan sina Liana at Steve doon at marahan niyang itinulak. Palabas ang lalaki bago isinara ang pinto. Paano mo nalaman na dito kami nakatira? Mariin naman na tanong nga ni Liana.
Trust me, I have my ways. Sagot ng lalaki bago siya nito, madilim na tinignan. Bakit hindi mo kagad sinabi sa akin ang tungkol sa kanila? Mahina pero may halong panunumbat na tanong ng lalaki kaya sarkastiko siyang natawa. Seryoso ka ba talaga sa tanong mo, Steve? Hindi makapaniwalang tanong din niya. Baka nakakalimutan mo. Ikaw ang nanloko at nang iwan sa akin, Steve. Para akong tanga noon na naghahabol sa'yo. Kahit papakiramdam ko, isa lang akong basura na ang dali mong ipatapon. Kaya paano ko magagawang sabihin sa'yo tungkol sa kanila kung basta ka nalang naglaho na parang bula? Mahaba at puno ng hinanakit na dagdag pa nga nito. Mariin namang napapikit na nga lamang ang lalaki ng mapagtanto na tama naman talaga ang sinabi ni Liana. Sobrang immature niya noon, hindi marunong magseryoso sa lahat ng bagay at kasalanan niya kung bakit sa loob ng maraming taon ay wala nga siyang ideya na may mga anak pala siya. I'm sorry. Mahaba nga ang boses na sagot niya. Sorry sa lahat ng nagawa ko. Sa lahat ng sama ng loob na dinulot ko sa'yo. Sorry sa panloloko, I was very immature back then. Pero, huli na ba para maging ama ko sa kanila? Puno ng pagsusumamo pa nga nagdag pa nga nito. Pakiramdam ni Liana ay kinukurot nga ang puso niya dahil sa narinig. Pero dahil sa lahat ng mahihirap at masasakit na pinagdaanan niya noon, pakiramdam din niya ay mas naging matatag pa nga siya sa buhay. Tapos na siyang masaktan sa lalaki, tapos na nga siyang umiyak pero aminado siya. Nagalit pa rin siya rito. Ganun pa man alam din niyang tama si Mary. Deserve ng kambal na makilala nga ang ama nila. Huli na para sa sorry mo. Sagot na nga lamang ni Liana kaya bahagyang umawang ang bibig ng lalaki. Pero wag kang mag-alala kasi hindi kita ipagtatabuyan gaya ng ginawa mo sa akin noon. Pwede ka pa rin maging ama sa kanila. Pero tandaan mo na hindi ko ginagawa to para sa'yo. Ginagawa ko to para sa mga bata kasi kahit anong klase ng pagmamahal pa ang ibigay at iparamdam mo sa kanila, alam ko na hindi pa rin sila magiging buo kung wala silang kinikilalang ama. Dagdag pa nga niya, kaya parang nakahinga na nga lamang ng maluwag si Steve. Thank you, Liana. Pangako hindi ko sasayangin tong pagkakataong binigay mo sa akin. Wika nga ng lalaki. Hindi kita binibigyan ng pagkakataon, hinahayaan lang kita na makilala sila at maging ama sa kanila. Kasi alam ko na doon sila magiging masaya. Gaya ng sinabi ko, ginagawa ko to para sa mga bata at hindi para sa'yo. Pero subukan mong gumawa ng kahit nakatiting na bagay lang na makakasakit sa kanila. Hindi ako magdadalawang isip na tuluyan ka ng alisin sa buhay nila. Mababa ang boses pero may halong pagbabanta. Nasagot pa nga nito. Naiintindihan ko. But trust me, nagbago na ako. Wala na yung immature na Steve na nakilala mo noon. Responsableng tao na ako ngayon at gagawin ko ang makakaya ko para makabawi sa kanila. Para maibigay ko sa kanila ang lahat ng makakaya ko. Sagot ng lalaki. Can I meet them now? May halong kaba na tanong pa nga niya. Napalunok naman ang laway si Liana kasi kinakabahan din siya pero marahan naman siyang tumango bilang pagpayag. Tuloy ka. Wika pa nga nito bago tumalikod na nga para muling buksan ang pinto. Naabutan naman nila ang kambal kasama ang ninang nila sa sala na tila naghihintay. Hello po ulit, Sir Steve. Tapos na po ba ang interview niyo po kay Mama? Malawak ang ngiti na bungad pa nga ni Dean. Sabi po kasi ni Tita Ninang, interviewin mo raw po kayo ni Mami para malaman kung papasa daw po kayong boyfriend niya at papa po namin. Pumasa po ba kayo sa interview? Hired na po ba kayo? Magiging papa na po ba namin kayo? Magiliw na saad pa nga ni Sam. Sunod-sunod na paglunok nga ng laway ang ginawa ni Steve dahil sa narinig. Halo-halong emosyon naman ang nararamdaman niya. Magaan ang loob niya na makaharap ang bibong kambal. Masaya siya pero may parte sa kanyang nasasaktan din at nagagalit sa sarili. Kasi dahil sa mga kalokohan niya noon lumaki ang mga bata na hindi siya nakakasama at nakikilala. Bakit po kayo umiiyak? Hindi po ba kayo pumasa? Nakanguso na tanong nga ni Dean. Sa kanya napagtanto na tumutulo na palang mga luha sa mga mata niya. Pumasa ako, pwede niyo na akong tawaging papa. Hirap nga sa paghinga. Nasagot niya. Sabay namang nagliwanag ang mukha ng kambal bago mabilis na tumakbo palapit sa kanya. Yay! Sigaw pa nga ng mga ito at agad na lumuhod nga si Steve para masalubong ang kambal at niyakap nga niyang mga to ng mahigpit.
Yay! May papa na kami. Promise po magpapakabait po kami. Promise din po hindi na po kami magiging makulit. Masayang wika pa nga ni Sam. Thank you po, Mama. Saad pa nga nila. Love ka po namin. Napatakip naman ang bibig si Liana kasi hindi niya napigilan ang sariling mapaluha habang pinagmamasdan ng mag-aama na magkakayakap. Habang si Steve naman umiiyak din. Sorry kung ngayon lang si Papa. Sorry kung wala ako noong mga panahong kailangan niyo ko. Sorry kung wala akong nagawa para protektahan at alagaan kayo. Pangako hindi na ulit aalis si Papa. Hindi ko na kayo iiwan pa. Hindi na tayo magkakalayo pa, babawi si Papa sa inyo. Aalagaan ko kayo, mamahalin. Ibibigay ko sa inyong lahat. Sunod-sunod pa nga na wika nga nang humihikbing si Steve. Sobrang naging emosyonal nang umagang yun. Pero naging magaan at maayos din naman ang lahat. Kalaunan, busy si Steve pero parang ayaw na nga niyang umalis at malayo sa kambal. Kaya naman nagpasya na nga lamang siya na lumiban muna sa trabaho at inilaan na nga lamang niya ang buong araw na yon para makasama at makilala ang mga anak nila ni Liana. Sa mga sumunod ding araw parang walang ibang ginawa si Steve kundi ang bumawi sa kambal. Madalas kong dalhin at isama niya ito sa mall at kahit na saan pa. Binibilhan ng kung ano-ano at pilit na pinaparamdam sa kanila ang presensya, pagmamahal at pag-aalaga niya. Good morning! Nakangiti at magiliw nga na bati ni Steve isang umaga nang puntahan niya ulit ang mga to. Good morning po, Papa! Malakas at sabay na bati ng kambal na tumakbo papalapit nga sa kanya para yumakap. Hay, ang pupogi naman ng mga binata ko sa uniform nila, manang-mana kay Papa. Malambing na saad pa nga niya, bago napalingon kay Liana na ngayon ay busy nga sa lababo pero bahagyang napalingon sa kanya. Good morning. Mababa ang boses at nakangiti na bati pa nga niya sa babae. Good morning. Maupo ka na. Sabayan mo ang kambal sa agahan. Sagot nga nito kaya tipid nga siyang napangiti. Alam niya na hindi pa rin komportable si Liana sa presensya niya pero nagpapasalamat siya na maayos naman ang pakikitungo sa kanya nito. Oo nga pala, kung ayos lang sana ihahatid ko na kayo ng mga anak natin. Ako na rin munang magbabantay sa kanila sa school habang nasa trabaho ka. Panimula nga ni Steve nang nasa hapag na nga sila. Talaga po, Papa! Yay! Sabay at masayang sagot naman ng kambal. Hindi ka ba busy? Tanong ni Liana. Actually, I took a day off today. Hindi ba umalis si Mary kagabi at umuwi ng probinsya nila? Kaya kung may maitutulong ako sa inyo kahit na ano, sabihan mo lang ako. Napapangiti na sagot pa nga ng lalaki bahagya namang napangusa si Liana. Bago peking umubo at nag-iwas ng tingin. Nagpatuloy naman sila sa pagkain ng agahan ng matapos ay nagpahinga na nga lamang saglit bago nga nagpasyang umalis na. Papa, maganda po ang teacher namin. Crush nga po namin siya ni Sammy. Wika nga ni Dean nang nasa biyahe na nga sila. Kaya mahina siyang natawa. Si Liana naman ay bahagyang napanguso kasi bata pa lang ang mga to ay parang may pinagmanahan na. Pero sisiguraduhin niya na hindi mangyayari yun. Hindi magiging playboy ang mga to at hindi magpapaiyak ng babae. Sisiguraduhin niya na lalaki ang kambal na mapagmahal at marespeto sa lahat. Papa, kapag po nakita niyo po si teacher, sigurado po magiging crush niyo rin po siya. Wika naman ni Sam kaya biglang naubo si Steve at napalingon pa nga kay Liana na ngayon. Tahimik lang na nakatingin nga sa labas. As much as possible kasi ayaw niya na mabigyan ng rason si Liana na isipin itong may bahid pa rin siya ng pagiging babaero. In fact, gusto niyang makaipon ng pogi points. Nang makarating sa school ay bumaba na nga silang lahat ng sasakyan para nga maihatid nga hanggang classroom ang kambal. Mga anak, huwag makulit dito ah. Makikinig lagi kay teacher at huwag makikipag-away, okay? Paalala pa nga ni Liana sa kambal bago humalik sa pisngi ng mga to. Opo, Mama! Sabay na sagot nga nito. Mga anak, ihahatid ko lang sa work si Mama, babalik si Papa dito. Wika naman ni Steve. Steve, okay lang ako. Kaya ko namang bumiyahe mag-isa papuntang trabaho eh. Samahan mo na lang ang mga kambal dito. Agad na sagot naman ni Liana kay Steve. I insist. Ihahatid ng kata, wala rin naman akong gagawin dito eh.
Pinalnawi ka na nga lamang ni Steve kaya natahimik na nga lamang si Liana at hindi na nga nakasagot pa. Bye po, Mama! Bye po, Papa! Ingat po kayo at love po namin kayo! Malambing na wika naman ng kambal na kumakaway nga sa kanila. Muli silang nagpaalam sa kambal. At nang makitang nakaupo na nga ang mga to ay saka na nga sila naglakad paalis, nung una ay tahimik nga lang sila sa sasakyan. Pero may mga pagkakataon na sinusulyapan nga ni Steve si Liana. At aminado siya na sobrang ganda pa rin nito. Gusto niyang magbukas ng topic pero hindi niya alam kung papaano kasi nahihiya at kinakabahan siya. Bagay na nakakapagtaka kasi nga dati ay ang galing niyang dumiskarte sa mga babae. Pero hindi ba niya naintindihan kung bakit ibang iba ang epekto sa kanya ni Liana ngayon? Hindi naman pala maganda. Wika ni Steve maya-maya pa kaya napalingon sa kanya si Liana. Ha? Nalilito na tanong pa nga nito. Yung teacher ng mga anak natin hindi naman pala maganda. Aniya at may parte kasi sa kanya ang gustong iparamdam nga rito na hindi na nga siya yung babaero na Steve. Bakit nag-expect ka ba? Na-excite ka ata masyado nung makarinig ng maganda. Sagot ng babae kaya agad siyang napanganga. Pakiramdam niya kasi ay biglang bumaliktad ang diskarte sana niya. Si Liana naman ay muntik na ngang nasa puwang noo. Pakiramdam kasi niya ay nagtunog bitter siya bigla. Maganda naman siya. Maputi, makinis, sexy tapos malaki pa ang hinaharap. Hindi ba't gano'n naman ang tipo mo? Dagdag pa nga niya. Hindi ka naman maputi ah. Hindi rin malaki ang hinaharap mo. Napapangusap pa nga na sagot nga ni Steve at napasinghap na nga lamang si Liana. Sa narinig at agad nga na nakaramdam ng inis. Hindi ako ang pinag-uusapan dito. At saka pwede ba? Huwag mo akong ikumpara sa ibang babae. Pagsusungit pa nga niya. Hindi kita kinukumpara kahit na kanino. Ang sinasabi ko lang hindi ka maputi. At gaya mo ang type ko. Yung natural beauty. Hindi yung puro arte ang katawan at muka na nagmumukha ng clown. Walang prenong sagot pa nga ni Steve kaya biglang naubo si Liana. Hindi mo na ako madadaan sa mga mabubulaklak mong salita. Saad ni Liana at nagiwas pa nga ng tingin. Kahit pa ang totoo ay aminado nga sa sarili na bahagyang bumilis. At lumakas ang kabog ng dibdib niya sa narinig. Hindi kita binobola. Nagsasabi lang ako ng totoo. Sagot pa nga ni Steve. Ganyan din ang sinabi mo dati. Maiksing sagot na nga lamang ni Liana. Napanguso naman si Steve at hindi na nakapagsalita. Gusto pa niyang bumanat pero alam niya na ang ending ay babalik lang ulit sila sa kasalanang nagawa niya noon dito. Kaya naisip niya na huwag na munang magmadali. Sa puntong ito ay kukunin muna niya ang tiwala ni Liana at hahanapin din niya ang kiliti nito. Tapos, sa kanya ito all out na haharutin. Susunduin ka namin ng mga anak natin mamaya. Nakangiti na wika ni Steve nang makarating na sila sa harap ng supermarket kung saan nagtatrabaho si Liana bilang HR staff. Mag-iingat ka dito. Ang ganda mo pa naman. Napapangiti na pahabol pa ni Steve. Hindi na sumagot si Liana. Nagmamadali itong maglakad na paalis para maitago ang namumulang mukha sa lalaki. Si Steve naman, may parte sa kanya ang masaya kasi pakiramdam niya kahit na papaano ay may epekto pa rin siya sa babae. Nang araw na iyon ay hindi makapag-focus ng maayos si Liana sa trabaho. Kasi ay minuminutong ginugulo ng ideya ni Steve ang isip niya sa hindi malamang dahilan. Alam niya sa sarili na matagal na siyang tapos sa lalaki, na matagal na siyang nakaka-move on. Pero hindi niya maintindihan kung bakit sa loob lang ng ilang araw mula nang magkita sila ulit, ay nagagawa na namang mapalakas at mapabilis ni Steve ang tibok ng puso niya. Mama! Malakas at masayang sigaw ng kambal pagkalabas ni Liana ng supermarket ng hapon na. Liana, ang gugwapo naman ng mag-aama mo. Kinikilig na wika nga ng katrabaho niya kaya tipid na nga lamang siyang umiti. Sana all na lang sinusundo ng mga pogi. Dagdag pa nga nito, kaya napahagik-gik nga ang iba. Nakasama. Sige na mauna na ako sa inyo.
Ang tanging naisagot na nga lamang niya bago lumapit sa mag-aama. Hindi niyo na dapat ako sinundo dito, dapat pinagpahinga mo na lang ang kambal sa bahay. Mababa ang boses na wika nga niya. Mama, sinundo ka po namin kasi po na-miss ka po namin, di ba po, Papa? Miss po natin si Mama. Magiliw na sabi pa nga ni Dean. Agad na napalingon si Liana sa lalaki na ngayon ay napakagat nga sa ibabang labi at nagpipigil ng ngiti. Nagpasya si Liana na hindi na nga lamang pansinin yun at inaya na nga niya ang mga ito na umalis. Mama, very good po kami ni Dean sa school ngayon. Binigyan po kami ng 3 stars ni teacher. Pagkukwento ni Sam, nang nasa biyahe na nga sila. Talaga? Wow naman, ang gagaling naman ng mga babies ko. Nakaiting sagot niya. Mama, hindi na po kami baby, big boy na po kami ni Sam. Git nga ni Dean kaya mahina nga siyang natawa. Alam naman niya nang lumalakit nagkakaisip na nga ang kambal pero may parte sa kanya ang gusto na nga maging baby ang mga ito forever. Yung nahahalikan at nayayakap pa nga niya ang mga to. Kahit na lumaki pa kayo, baby pa rin kayo ni Mama. Napapangiti na sagot niya. Eh si Papa po, baby niyo rin po ba siya kahit pumalaki na po siya? Tanong naman ni Sam. Naramdaman nga ni Liana ang pag-iinit ng magkabilang pisngi dahil sa narinig. Sa totoo lang, ang daling sumagot ng hindi nga sa mga bata pero hindi niya alam kung bakit hindi nga niya magawa. Saan tayo pupunta? Hindi ito ang daan pa uwi ah. Agad na pag-iba nga niya ng usapan ng mapansin na iba nga ang dinaraanan nila. Nangako kasi ako sa mga anak natin na kakain tayo sa labas. Kasi nga very good sila sa school. Nakangiting sagot naman ni Steve kaya tumango na nga lamang siya. Ilang sandali pa ay nakarating na nga sila sa isang kilalang mall. Dahil medyo maaga pa yun, ay hinayaan na nga lamang muna nila ang kambal na magpagod at maglaro nga sa arcade. Habang sila ay tahimik lang na nakatayo habang binabantayan at pinapanood ang mga to. O nga pala Liana, gusto ko lang sana ulit magpasalamat. Mababa nga ang boses na wika ni Steve maya-maya pa. Napakunot noo tuloy ang babae. Magpasalamat saan? Sad nga niya. Salamat kasi kahit na sobra kitang nasaktan noon, hinayaan mo pa rin akong pumasok sa buhay ng mga anak natin. At maging ama sa kanila. Alam kong sinabi mo na hindi mo ginawa yun para sa akin, na ginawa mo yun para sa ikasasaya ng mga bata. Pero sobra mo rin akong napasaya. Kaya salamat. Puno ng sinseridad nga na sagot pa nga nito kaya tipid nga na napangiti ang babae. Aminado naman kasi siya na nitong mga nakaraang araw ay sobra nga rin niyang nakita ang effort ni Steve para sa mga bata. Ginagawa nito ang makakaya niya para maging masaya at magaan lang ang lahat. Salamat din. Mababa ang boses na sagot pa nga ni Liana. Maya-maya pa. Salamat kasi pinapasaya mo ang mga bata. Mula nung dumating ka sa buhay nila, saka ko lang sila makita na maging masaya ng sobra. Kaya salamat. Dagdag pa nga niya. Kulang pa yun sa lahat ng pagkakamali ko noon at sa mga pagkukulang ko sa kanila. At ginagawa ko lang yun. Ang alam kong tama, kaya hindi mo kailangan magpasalamat. Sagot nga niya. Nag-e-effort ka pa rin na pasayahin sila kaya salamat pa rin. Aniya. Agad na napangiti nga si Steve dahil sa narinig mula nung pumasok siya sa buhay ng mag-iina. Ito na atang pinakamatagal at pinakamaayos na naging pag-uusap nila at sobrang gaan nun sa pakiramdam niya. Masaya ako na nagagawa nating mag-usap ng ganito ngayon. Kahit hindi mo aminin, alam kong may parte sa'yo ang hindi pa rin komportable sa presensya ko pero pinakikisamahan mo pa rin ako ng maayos para sa mga bata. Kaya kung hindi naman kalabisan, okay lang bang hilingin na maging magkaibigan at komportable tayo sa isa't isa? Mababa ang boses na wika ni Steve. Saglit na natigilan nga si Liana sa narinig. Siya na rin mismo ang nagsabi sa sarili na matagal na nga ang mga nangyari, na naka-move on na nga siya sa lalaki kaya wala naman sigurong masama kung papayag siya sa gusto nga nitong mangyari. Kaya saad nga nito, oo naman, walang problema sa akin. Nakangiting sagot niya. Kaya muling napangiti si Steve dala ang labis na tuwa na nararamdaman. Oo nga pala, hindi mo pa sinasagot ang tanong ng anak natin sa'yo kanina. Napapangiting wika niya. Anong tanong? Nalilitong tugon niya. Kung baby mo pa rin ba ako? Kahit na malaki na ako.
Sagot nga nito, biglang naubo si Liana sa narinig. Si Steve naman mahinang tumawa. Nagbibiro lang ako. Natatawang saad pa nga nito. Napapailing na nga lamang si Liana pero sa huli ay mahina na nga lamang din siyang natawa dahil sa kakulitan ng lalaki. Hindi na nga siya nagtaka kung bakit makulit din ang kambal. Kasi lahat ata ng katangian ay namana nila sa ama nila. Lumipas nga ang mga araw na naging mas maayos at magaan pang lahat dahil nga napagpasyahan ni Steve at Liana na maging magkaibigan. Kahit na papaano na wala na nga ang ilang sa pagitan nilang dalawa. Good morning, ready na ba kayo? Nakangiting saad pa nga ni Steve isang umaga nang makarating siya sa bahay ng mag-ina niya. Ready na Papa Steve. Masaya at excited pa nga nasagot nga ng kaibigan ni Liana na si Marie. Nakasama nga rin niya sa iisang bubong. Good morning po, Papa. Happy birthday po. Papa, may gift po kami sa inyo ni Dean. Kami po ang gumawa ng gift, Papa. Tinulungan po kami ni Mama. Masayang wika pa nga ni Sam. Sana po Papa magustuhan niyo po. Saad pa nga ni Dean. Naku salamat mga anak. Kahit na ano pa yan, tiyak na magugustuhan ni Papa. Nakangiti na sagot pa nga niya bago napalingon kay Liana na ngayon ay nakangiti lang din habang nakatingin sa kanila. Kain na muna tayo para hindi na tayo magutom sa biyahe. Saad nga ni Liana na siya namang agad nilang ginawa. Araw yun ng Sabado at birthday nga ni Steve. Napagpasyahan nila na dalhin nga sa beach resort ang kambal para doon na isama-sama silang makapag-celebrate kahit na papaano. Nang matapos kumain ng agahan, ay nagpahinga na nga lamang muna silang lahat saglit sa sala. Ang kambal naman ay excited na kinuha nga ang pinagmamalaki nilang regalo na binalot din nila. Wow naman kayong gumawa nito, ang gagaling naman ng mga bata namin. Nakangiti at masayang wika pa nga ni Steve nang mabuksan nga ang regalo. Isa kasing drawing iyon na inilagay pa nga sa frame. Sa drawing may isang bahay sa loob at may 5 tao nga na magkakahawak ang kamay. Sa pinakataas ng drawing ay may nakalagay pang family forever. Papa, ito po si Tita Ninang tapos hawak po niya ang kamay ko. Hawak ko naman po ang kamay ni Sam tapos si Sam po hawak po ang kamay ni Mama at si Mama naman po hawak po ang kamay niyo kasi family po tayo. Magiliw na wika pa nga ni Dean habang isa-isang tinuturo at pinapakilala sa kanya yung mga tao sa drawing. Salamat mga anak. Nakangiting sagot pa nga niya. Wala nga siyang masabi kasi sa totoo lang ay sobrang saya at sobrang gaan ang pakiramdam niya. Kung titignan siguro ng iba ay parang walang kwenta ang drawing. Pero para sa kanya yun ang isa sa pinakamagandang regalo na natanggap niya. Halina kayo, makaabutan pa tayo ng traffic sa daan. Nakangiting saad na nga lamang ni Liana kaya naman napagpasyahan na nga ng mga ito na umalis na. As usual ay sa front seat si Liana katabi ang nagmamanehong si Steve. Ang kambal naman ay nasa backseat kasama ang tita ninang nila. Hindi naging biro at boring nga ang 3 oras na biyahe nila. Habang nasa daan kasi ay dinadaldalan nga sila ng makukulit at bibo na kambal. Dahil nga doon ay hindi nila namalayan na ang bilis lang din na nakarating. Beshi, sasamahan ko na muna ang kambal sa labas at kanina pa nangungulit. Gusto na raw nilang maligo sa dagat. Wika nga ni Mary habang abala si Liana sa pag-aayos ng mga gamit nila sa loob ng villa na tinutuluyan nila. Tipid naman siyang ngumiti sa kaibigan bago tumango. Salamat Beshi. Susunod din ako agad sa inyo pagkatapos ko rito. Sagot niya at pinanood nga ang mga ito na lumabas na nga. Ikaw hindi mo ba sila sasamahan? Tanong pa nga niya kay Steve na ngayon ay nakaupo na nga sa kama at nakatingin sa kanya. Mamayang konti na lang siguro sasamahan na muna kita rito. Nakangiting sagot nga ng lalaki kaya tipid na nga lamang siyang umiti bago ibinalik ang atensyon sa ginagawa. Hindi mo pa ako binabati. Mababa nga ang boses na wika pa nga ni Steve maya-maya kaya muli nga siyang napalingon dito. Happy birthday. Pasensya na kung wala man lang akong gift sa'yo. Mababa ang boses na bati pa nga niya. Pasensya na kung wala man lang akong gift sa'yo. Dagdag pa nga nito. Sabi ng mga anak natin tinulungan mo silang gawin yung gift nila sa akin. Okay na yun sa akin. Nagustuhan ko nga i-display ko yun sa opisina ko.
para ma-inspire ako lagi na mas magsikap pa. Nakangiti at may halong lambing ang boses na sagot ng lalaki. Iba pa rin yung may regalo pa rin ako sa'yo. Pasensya na hindi na ako nakahanap at nakabili kasi kagabi ko lang natandaan ang birthday mo. Sagot naman ni Liana. Matagal mo nang naibigay sa akin yung isa sa mga pinakamagandang regalo. Nakangiti at malumanay ang boses na wika nga ni Steve. Ha? Anong regalo? Nakakunot ang noo at nalilitong tanong niya. Yung mga anak natin. Sagot nga niya rito. Agad na napalunok na nga lamang ang laway ni Liana lalo na nang naramdaman niyang bumilis at lumakas na naman. Ang tibok ng puso niya dahil nga sa sinabi na yon ni Steve, sa kanya na titig sa mga mata niya. Yung araw na hinayaan mo kung makapasok ulit sa buhay niyo, isa na yon sa pinakamagandang regalo para sa akin. At hindi ako magsasawa at magpapasalamat sa iyo nang paulit-ulit. Puno ng sinseridad na dagdag pa nga nito. Halika na, puntahan na natin sila at baka ma-stressed pa ang beauty ni Mary sa kakulitan ng kambal. Pagbibiro naman niya para lang maiba na ang topic. Pakiramdam kasi niya ay aatakihin na nga siya sa puso, sa bilis at lakas. Nang tibok nito, bagay na tanging si Steve lang ang nakakagawa sa kanya. Pakiramdam din niya, dinadala siya sa ibang dimensyon ng lalim nga ng titig ng lalaki. Susunod ako, magpapalit lang ako saglit. Sagot nga ng lalaki kaya tumango na nga lamang siya. Hindi na nga siya sumagot at nagmamadali ng lumabas ng villa. Agad naman niyang naabutan ng kambal kasama ang tita ninang ng mga to sa dalampasigan habang masayang gumagawa ng sandcastle. Mama, sali po kayo sa amin. Gawa po tayo ng malaking sandcastle. Masayang saad nga ni Sam kaya nakangiti siyang umupo na nga rin sa buhanginan para nga samahan ng kambal. Beshi, mahinang pagtawag nga ni Mary. Sa kanya kaya napalingon siya sa kaibigan. Ngumuso naman ito. Sa likod niya na parang may tinuturo kaya agad nga siyang lumingon. Mahinang napasinghap si Liana nang makita si Steve na walang suot na damit pang itaas. Nakakaki shorts lang ito kaya naman litaw na litaw ang maganda nitong katawan. Na tila ba sinadya ang pagkakahulma. Tapos naka-shades pa nga ito, kaya mas lalo siyang nagmukhang artista. Beshi, pakisarang bibig. Napaghahalataan ka masyado para kang teenager na nakita ang crush mo. Natatawang biro pa nga ni Mary, kaya naman peke siyang umubo at mabilis nga na nag-iwas ng tingin. Tumigil ka nga, naririnig ka ng mga bata kung ano-anong sinasabi mo. Pagsaway pa nga niya. Talaga po, Mama? Crush niyo po si Papa? Inosenteng tanong naman ni Dean kaya malakas na humalakhak si Mary. Si Liana naman naramdaman ang pag-iinit ng magkabilang pisngi niya. Papa, crush daw po kayo ni Mama. Malakas pa nga nasigaw naman ni Sam, kaya mas lalong lumakas ang halakhak ni Mary. Si Liana naman ay literal na napanganga. Gusto niyang magpalamon na nga lamang sa lupa dala ng labis na kahihiyan. Talaga? Napapangiting tanong naman ni Steve gamit ang baritono nitong boses. Tapos ay umupo pa nga ito sa buhanginan sa tabi niya mismo. Crush mo daw ako? Tanong pa nga nito na tila ng aakit. Naniwala ka naman kagad sa kalokohan ng mga bata. Alam mong nagmana ang mga yan sa'yo eh. Sagot niya at peke na nga lamang na tumawa. Sabi nila hindi daw marunong magsinungaling ang mga bata. Napapangiti na giit ng lalaki. Inasar lang ako ni Mary okay at yun lang ang narinig nila, kaya sumali rin sila sa pang-aasar. Paliwanag pa nga niya. So, dinedenay mo na crush mo ko? Nakangiti pa rin na tanong lang lalaki. Mama, wag na po kasi kayong mahihiya. Crush lang naman po yun eh. Wika nga ni Dean. Oo nga po, Mama. Kami nga po ni Dean. Crush po namin si teacher. At saka sabi po ni Papa, hindi daw po niya crush si teacher. Kayo daw po kasi ang crush niya. Kaya crush niyo po ni Papa ang isa't isa. Segunda naman ni Sam kaya muling natawa. Sina Mary at Steve. Si Liana naman pakiramdam niya ay kulay kamatis na ang buong muka. Oo nga, wag ka nang mahiya. Aminin mo na. Natatawa na Alaska pa nga ni Mary. Okay lang naman umamin kung crush mo ko. Nakangiting pagsakay na nga lamang ni Steve kaya muli siyang napanganga kasi hindi siya makapaniwala na pinagkakaisahan siya ng mga to. Alam niyo, ewan ko sa inyo, napapailing at natatawa na nga lamang na sagot niya.
At ang araw na yun ay napuno nila ng masayang kwentuhan, asaran at kulitan. 5 lang silang magkakasama pero sobra naman silang nag-enjoy at nakabuo sila ng maraming magagandang memorya na magkakasama na parang isang buong pamilya na talaga sila. Bakit gising ka pa? Tanong ni Liana kay Steve kinagabihan nang maabutan nga niya ito sa terasa ng villa na tinutuluyan nga nila. Hindi ako makatulog eh. Ikaw, bakit gising ka pa? Sagot ng lalaki. Hindi rin ako makatulog. Magpapahangin muna sana ako. Wika ni Liana bago umupo na nga sa silya na nasa tabi ni Steve. Yung kambal tulog na. Napagod data sa paglalaro at saka pagligo sa dagat kanina. Tapos si Mary mukhang napagod sa kambal kasi naghihilik na rin. Natatawa na dagdag pa nga nito. Hindi pa pala ako nakakapagpasalamat kay Mary. Saad ni Steve. Para sa naman? Tanong ni Liana. Kasi base sa kwento mo, hindi kanya iniwan sa kabila ng lahat. Tinulungan tsaka dinamayan kanya sa lahat ng problema. Tinulungan kanyang alagaan ng mga anak natin. At sa nakikita ko naman ngayon, mahal na mahal niya ang mga anak natin. Kaya malaki rin ang pasasalamat ko sa kanya. Nakangiting sagot ni Steve. Mabuting kaibigan si Mary. May pagkalo-kalo ka minsan pero sanay na ako sa kanya. Natatawang wika naman ni Liana. At swerte ka na makahanap ka ng kaibigan kagaya niya. Saad ni Steve kaya tumango si Liana. Gusto mo bang maglakad-lakad sa dalampasigan at magpahangin? Nakangiting paganyaya pa nga ng lalaki sa kanya. Bahagyang napakagat na nga lamang sa ibabang labi si Liana. Bago tipid ng umiti at tumango. Kaya naman sabay na nga silang tumayo tapos naglakad palabas para nga maglakad sa dalampasigan. Hinayaan nila ang kanilang mga paa na mabasa nga ng tubig dagat. Ito na siguro ang pinakamasayang birthday ko. Mababa ang boses na panimula pa nga ni Steve pagkaraan ng ilang minutong katahimikan. Dati lagi akong may magarbong handa kasi yun ang gusto ni Mama. But at one point pakiramdam ko may kulang pa rin. Pero ngayon wala naman magarbong handa. Simpleng bakasyon lang kasama kayo ng mga bata pero pakiramdam ko kumpleto ako. Pakiramdam ko ako na ang pinakamasayang tao sa mundo. Mahabang dagdag pa nga nito. Masaya rin naman ang mga bata na araw-araw kang nakakasama. Sagot ni Liana. Ikaw, masaya ka ba kapag kasama mo ko? Mababa ang boses pero seryosong tanong ni Steve. Pareho silang natigilan sa paglalakad at nagkatitigan na naman ng mata sa mata. Masaya ako kapag kasama sina Sam at Dean. Ang tanging naisagot ni Liana at nag-iwas pa nga ng tingin bago nga nagpatuloy siya sa paglalakad kaya muli siyang sinundan ni Steve. Hindi kasi niya alam kung paano aminin sa lalaki na masaya rin siya sa presensya nito kahit pa araw-araw namang pinapakita at pinaparamdam ni Steve sa kanila ang sincerity nito. Aminado siya na may parte pa rin sa kanya ang natatakot na muling magtiwala ng sobra. Alam mo ba si Mama ang gumawa ng account ko sa dating app na yon? Ang tagal na niya akong pinipilit na humanap ng makakatuwang ko raw sa buhay. Lagi kong sinasabi sa kanya na ayos lang ako mag-isa. Masaya naman ako. Pero alam mo ba ang sinabi niya sa akin? Nasasabi ko lang daw yon sa ngayon. Kasi hindi ko pa nahanap ang taong bibigyang kulay ang boring kong buhay. Mahabang kwento ni Steve at mahina pang natawa. Bakit mo sinasabi sa akin to? Mababa ang boses. Nasaad nga nito. May halong kaba na tanong pa nga niya. Muling huminto sa paglalakad ang lalaki at tumitig nga sa kanya. Kasi pakiramdam ko, tama si Mama. Kasi mula nang pumasok ako ulit sa buhay mo at sa buhay ng mga anak natin, parang nabigyan ng kulay ang lahat. Parang mas nagkaroon ng direksyon ng buhay ko. Pakiramdam ko mas nadagdagan ng rason kung bakit gusto ko nang mas magsikap pa. Kung bakit gusto kong mas maging mabuti pang tao. Hindi gaya ning Steve na nakilala mo noon. Na walang pakialam sa nararamdaman ng iba basta makuha ang gusto niya. Ngayon sobra akong natatakot na makagawa ng kahit na konti at maliit na pagkakamali lang. Kasi natatakot ako na baka masaktan ko kayo ng mga bata. Puno ng sinseridad pa nga at mahabang sagot nito. Liana, alam ko na mahirap paniwalaan itong mga sinasabi ko. At maiintindihan ko kung hanggang ngayon natatakot ka pa rin magtiwala sa akin kasi kasalanan ko naman ang mga nangyari eh.
Pero hindi ako mapapagod at magsasawang iparamdam at ipakita sa'yo. Araw-araw na totoong nagbago na ako. Dagdag pa nga niya. Naniniwala ako na mabuti kang tao, Steve. Matagal mo mang hindi nakilala at nakasama ang kambal pero ngayong nandito ka na, nakita ko ang sincerity mo sa kanila. Kaya sa kabila ng mga nangyaring naniniwala pa rin ako na mabuti kang tao at ama sa kanila. Mababa ang boses at may halong hiya pa nga na sagot niya. Mas mabuti kang tao, Liana. Kasi sa kabila ng lahat ng pagkakamali at saka sakit na naidulot ko sa inyo, heto ka pa rin ngayon. Maayos ang pakikitungo sa akin. Nakaiting wika ng lalaki. Alam mo, sobra ko na ngang kinu-question ang sarili ko kung bakit at paano ko nagawang saktan at pagluroan ng isang kagaya mo. I should have loved you more. Sana inalagaan at saka pinahalagahan kita. Mahina ang boses na dagdag pa nga nito. Sunod-sunod na paglunok nga naman ang laway ang ginawa ni Liana. Kasi parang may mga parong nagsisiliparan nga sa loob ng tiyan niya dahil sa mga sinasabi sa kanya ni Steve ngayon. Huwag na nating pag-usapan ang mga nangyari. Wala na sa akin yun. Wala na rin namang nagbabago pa. Kung magbibilangan tayo ng pagkakamali dito Ang importante lang ay yung ngayon. Ang importante ay ang kambal. Sagot ni Liana. Kung ganoon, sa tingin mo ba makakaya mo pa akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Tanong ni Steve kaya mahinang napasinghap si Liana. Pagkakataon? Anong ibig mong sabihin? Okay naman na ang relasyon mo sa mga bata, hindi ba? Pagmamaang-maanga ni Liana na nag-iwas pa nga ng tingin. Bahagya namang humakbang palapit si Steve. Kay Liana tagad na naramdaman ng babae ang mainit na singaw ng katawan nito. I'm not talking about our children, Liana. I'm talking about us. Mababa ang boses at nagsusumamo pa nga na sagot naman ni Steve. Look, ayokong magmadali at hindi kita gustong i-pressure pero minsan na akong naging tanga na pinaglaruan ni Loko, sinaktan at iniwan ka. At natuto na ako sa mga pagkakamali ko kaya nakikiusap ako na sana magawa mo pa akong bigyan ng isa pang pagkakataon para iparamdam sa'yo yung pagmamahal at pag-aalaga na hindi ko na iparamdam sa'yo noon. Puno ng sinseridad pa nga na dagdag nito. Hindi ko alam, Steve. Sa totoo lang, nakita at naramdaman ko naman ang sincerity mo pero kasi aminado ako na may parte sa akin ang natatakot pa rin. At hindi ko alam kung bakit. Nanlulumo na wika nga ni Liana. Marahan namang hinaplos ni Steve ang maamo at magandang mukha ng babae bago ito tipid ng umiti at tumango. I know at naiintindihan ko kung bakit. Kasi alam ko na hindi biro ang mga pinagdaanan mo noon dahil sa akin. Pero hindi ko naman hinihiling na sagutin mo ko kaagad. Bigyan mo lang ako ng chance. Naligawan ka at iparamdam sa iyo ang mga bagay na nabigo akong gawin noon. Kahit na gaano pa katagal, handa akong maghintay. Sagot nga ni Steve. Nag-iwas ng tingin si Liana kasi hindi niya alam ang isasagot. Gusto niyang pumayag pero mas pinangunahan nga siya ng pinaghalong hiya at takot. Halika na, magpahinga na tayo at medyo late na rin. Nakangiti at malumanay ang boses na wika pa nga ni Steve nang wala itong natanggap na tugon mula sa babae. Tumalikod na ito at nagsimulang maglakad. Si Liana naman na natiling nakatayo doon habang nag-iisip. Sa huli na pagtanto niya na walang mangyayari kung patuloy siyang magpapalamon sa takot dahil lang sa sakit na nararamdaman niya noon. Masaya siya sa presensya ni Steve, yun ang totoo. At sa dami ng masasakit may hirap na pagsubok na pinagdaanan niya parang ang hirap ipagkait sa sarili niya ngayon na mas maging masaya pa. Steve, huwag mo na akong sasaktan ulit, please. Mababa ang boses na pagtawag niya sa pangalan nito at pagsabi noon. Naluluha ang mata nito at emosyonal na saad niya. Bahagyang umawang ang bibig ni Steve dahil sa narinig. Pero agad din namang sumilay doon ang ngiti na nagpapatunay kung gaano ito kasaya. Hindi ako perpektong lalaki, pero nangangako ko na gagawin kong lahat para hindi ka na masaktan at tumiyak ulit sa akin. Mamahalin, pasasayin at aalagaan kita. Kayo ng mga anak natin. Sa paraang alam ko, nakangiti pero naluluha ang mata
Nasagot nga ni Steve bago nagmamadaling lumapit para mayakap ng mahigpit ang babae. Natatakot ako, Steve. Pero maniniwala at magtitiwala ako sa'yo. Naiiyak na sagot ni Liana. At sisiguraduhin kong hindi ka magsisisi sa pagbibigay ng pagkakataon sa akin na patunayan ang sarili ko. Tugon ni Steve at bahagya itong kumawala sa yakap at matamis na ngumiti. Salamat kasi mas lalo mong pinasaya ang birthday ko. Bulong pa nito tapos yumuko siya at agad na dinampian ng mababaw na halik ang noo ni Liana. Sa mga sumunod na araw ay mas naging magaan at maayos pang lahat. Kahit na madalas ay busy nga si Steve sa firm niya, sinisigurado niya na lagi pa nga rin siyang may nakalaan na oras para sa mag-iinan niya. At kahit na madalas pagod siya, makita lang niyang nakangiti ang mga to ay tila napapawi nga ang kanyang pagod. Papa! Malakas at masayang sigaw ng Kambalis ang gabi nang makarating siya sa bahay ng mga to. Bakit ngayon lang po kayo? Kanina pa po namin kayo hinihintay eh. Nakanguso nga na saad pa nga ni Sam nang yumakap nga sa kanyang kambal. Oo nga po Papa, na-miss po namin kayo eh. Di ba po Mama, miss po natin si Papa? Segunda naman ni Dean. Talaga miss mo ko? Napapangiti na tanong ni Steve pero ang titig ay kay Liana. Sam, Dean, maghilamos na muna kayo. Wika naman ni Liana sa kambal. Papa, wag muna po kayong alis, sa maghihilamos lang po kami. Saad naman ni Sam. Dapat po kasi Papa, dito na lang po kayo tumira para po araw-araw na po tayong magkasama. Segunda naman ni Dean na siyang nagpangiti sa kanya. Aalalayan ko lang ang kambal sa banyo para makapag-moment muna kayo dyan. Natatawang biro naman ni Mary bago tinulungan na nga ang kambal. Mahina namang natawa si Steve dahil doon. Bakit parang ang late mong nakarating ngayon? Tanong ni Liana sa lalaki. Ang dami ko kasing kinailangan tapusin sa firm. Pasensya na. Sagot nga nito. Teka, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko ah. Namiss mo ko? Napapangiti na tanong pa niya. Napakagat naman ang ibabang labi si Liana at nahihiyaman ay marahan pa rin siyang tumango para umamin. Namiss ko rin kayo. Kaya nga, dito na ako dumiretso. Malambing ang boses na dagdag pa nga nito bago lumapit sa babae para umiscore ng yakap at halik. Kumain ka na ba? May pagkain pa sa hapag. Kung gusto mainitin ko. Sad nga ni Liana. Ang sarap namang umuwi galing trabaho kapag may mga cute na anak na sumasalubong. Tapos may maganda pang misis na nag-aalaga. Napapangiti na harot na nga lamang ni Steve bago mas hinigpitan pa ang yakap niya sa babae. Oo nga pala, bala ko sanang ipangalan na sa kambal yung bahay ko. At kung okay lang sa'yo, lipat na tayo doon para hindi na rin kayo nagbabayad ng buwan ng upa rito. Saad pa nga ni Steve. Okay lang naman sa akin kahit saan. Basta, kasama ko kayo ng mga anak natin. Sagot nga ni Liana. Pero masyadong malaki ang pasasalamat ko kay Mary, Steve. Maintindihan mo naman siguro kung magdadalawang isip ako na iwan siyang mag-isa dito. Hindi ba? Nag-aalangan nga. Nadagdag pa niya. Sino bang nagsabi na iiwan natin siya dito? Maraming kwarto sa bahay. Sobra pa para sa ating lahat. Alam kong malulungkot kayo ng mga anak natin at sobrang maninibago kung hindi natin kasama si Mary. Kasi nga pamilya ang turing niyo sa kanya. At pamilya rin ang turing ko sa lahat ng pamilya niyo. Kaya syempre dapat lang na kasama rin natin siya. Nakangiting sagot ni Steve. Gusto ko kasi na kayo ng mga anak natin ang huli kong makikita bago ako matulog sa gabi. Tapos, kayo rin ang una kong makikita pagkagising ko sa umaga. Tapos uuwi ako galing trabaho na kayo ang sasalubong sa akin kasi kayo ang pahinga ko. Kaya umaasa kong papayag ka na tumira na tayo sa isang bubong lang. Pagsusumamo pa nga niya. Siyempre papayag ako. Basta ba, hahayaan mo pa rin ako magpatuloy sa trabaho ko at hahayaan mo akong tumulong sa mga gastusin. Sagot ni Liana. Kaya biglang napanguso nga si Steve. Kaya ko naman kayong suportahan pero kung yan ang gusto mo, hahayaan kita. Ayoko namang isipin mo na mahigpit akong asawa. Napapangiti na saad pa nga nito.
Titira lang sa isang bubong, asawa na kaagad? Kunwara ay reklamo pa nga ni Liana. Kahit pa ang totoo, hindi na nga maalis pa ang ngiti sa labi niya, dala ng labis na kilig. Doon na rin naman pupunta, 'di ba? Nakaiting sagot ni Steve bago muling niyakap ang babae. Tama talaga si Mama. Kayo ng mga anak natin ang nagbigay ng kulay sa boring kong buhay. At kung dati, hindi ko nakikita ang sarili ko na bumuo ng sarili kong pamilya, ngayon naman wala akong ibang gustong isipin, kundi ang future natin na magkakasama. Dagdag pa nga nito. Hindi na nakasagot pa si Liana, pero hindi rin naman maalis ang ngiti sa labi niya. Ang ngiti na siyang patunay na nang sayang nararamdaman ng kanyang puso. Oo nga pala, nasabi ko na rin sa pamilya ko ang tungkol sa inyo at gusto sana nila kayong makilala. Wika pa nga ni Steve na siyang kinagulat nga ni Liana. Ha? Kailan? May halong kaba na tanong niya. Kung kailan ka handa? Nakangiting tugon naman ito. Hindi mo naman kailangan mag-alala kasi pinaliwanag ko na sa kanila ang totoong nangyari. Munti ka na nga akong makurot ni Mama sa singit dahil daw sa nagawa ko sa'yo. Dagdag pa nga nito kaya mahinang natawa ang babae. Excited sila na makita at makilala ang kambal. Lalo na ang tagal na nila akong hinihingan na nga po kahit pa may mga apo naman sila sa mga ate at kuya ko. Saad pa niya kaya nakangiting tumango si Liana. Ayos lang sa akin, Steve. Sigurado naman ako na matutuwa rin ng kambal na makilala ang pamilya mo. Sagot niya. Muling kumawala nga sa yakap si Steve tapos nakangiti niyang hinarap si Liana. Habang tinititigan niya ang maamot magandang mukha ng babae, pakiramdam niya ay mas minamahal pa niya ito. Nangakmang magsasalita na sana siya, tumunog naman ang phone niya. Pasensya na sasagutin ko lang to saglit. Paalam niya kaya nakangiting tumango ang babae. Pinanood naman siya ni Liana na maglakad palabas para nga masagot ang tawag. Dumaan ang ilang minuto na hindi bumabalik si Steve kahit nang matapos na nga ang paghihilamos ng kambal. Kaya naman nagpasya siyang puntahan ito para masigurado na ayos lang ang lahat. Agad niyang naabutan ng lalaki na nakatalikod habang tila seryoso nakausap nga ito. Stop laughing, Steffi. Seryoso ko. Kinakabahan na nga ako rito pagtatawanan mo pa ako. Narinig nga niyang saad ng lalaki. Okay, listen. Saad pa ni Steve, tapos ay huminga ng malalim. You're the only one that I want to share my whole life with. Hindi ko alam kung paano mapapatunayan to, pero pangako, mamahalin at aalagaan kita na parang alam ko. Will you marry me? Mahina siyang napasinghap nang marinig yun. Yung takot na naramdaman niya noon ay parang bumalik bigla nang marinig ni Steve na nagpo-propose sa kausap nito. Nanginig din ang buong katawan, dala ng labis na pangihina. Kasabay nun ay ang pamumuo nga ng luha sa mga mata niya. Ilang sandali pa, lumingon sa kanya si Steve na halatang nagulat nang makitang umiiyak. Steffi, tatawagan na lang kita ulit. Anya bago mabilis na ibinaba ang tawag. Akmang tatalikod na nga sana si Liana, pero mabilis nga siyang tumakbo. Palapit para mapigilan ito. What's wrong? Bakit ka umiiyak? May nagawa ba ako? Nag-aalala at sunod-sunod pa nga na tanong niya. Mariin namang napapikit si Liana bago niya ito hinarap. Pinaglalaruan mo na naman ba ako? Mababa ang boses. Natanong niya. What? Nalilitong tanong niya. Tapos ay agad na umawang ang bibig niya nang mapagtantong iniisip nito na nag-propose siya sa iba. Teka lang, mali ang iniisip mo. Agad na paliwanag nga niya. Narinig kitang nagpo-propose sa iba. Samantalang kanina lang gusto mong tumira na tayo sa isang bubong. Anong gusto mong isipin ko? Lumuluha ang mata. Nasaad nga nito. Ate ko si Steffi, okay? 1 taon lang ang tanda niya sa akin kaya hindi ko siya tinatawag na ate. Siya ang tumawag kanina para itanong kung nakapag-propose na ba ako sa'yo.
Hindi ko alam kung paano gagawin yun kasi natatakot ako. Kinakabahan at nahihiya kaya nagpa-practice kami. Paliwanag nga ni Steve. Literal na napanganganga lamang si Liana dahil sa narinig. Agad din siyang nakaramdam ng hiya na umiyak. Basta na nga lamang nag-conclude. Sorry. Nahihiyang bulong na nga lamang niya at nag-iwas ng tingin. Liana, look. Alam ko naman na may parte pa rin talaga sa'yo. Ang natatakot na magtiwala ng buo sa akin. Pero hindi ba nangako ko na hindi na kita ulit sasaktan? I may be bad at everything, but I'm always true to my words. Nagsusumamong saad pa nga nito. Story, Steve. Sorry kung basta na nga lamang ako nag-conclude. May tiwala ko sa'yo pero tama ka. Natatakot ako na masaktan at maiwan ulit. Mali ako. Hindi ko dapat hinayaan na pangunahan ako ng emosyon ko. Kaya sorry. Nanlulumong wika pa nga niya. Agad naman siyang niyakap ng lalaki. Hinding-hindi na kita sasaktan at iiwan ulit. Pangako, hinding-hindi ko nagagawin yun. Kaya please, subukan mong ibigay ng buo ang tiwala mo sa akin kasi nangangako ko na hinding-hindi na mababasag ang tiwala mo. Wika nga ni Steve bago nilabas ang kahon na may sing-sing. Hindi natapos ang practice namin ni Steffi, kaya hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko at kung paano gagawin ito. Hindi to kasing romantic ng ibang proposal na mala fairy tale pero maniwala ka. Galing to sa puso ko. Alam ko na masyadong mabilis pero ayaw na kitang pakawalan pa. Please, magpakasal na tayo. Puno ng sinseridad. Nasaad pa nga nito. Muling napaiyak si Liana sa narinig bago tumango ng walang pag-aalinlangan. Oo, Steve. Pakakasalan kita. Sagot niya at malakas na napasigaw sa tuwa si Steve. Bago sinuot nga sa kanya ang singsing. Tapos ay mahigpit nga siya nitong niyakap at hinalikan sa labi. Nagulat nga sila nang biglang yumakap sa mga binti nila. Ang kambal na ngayon ay umiiyak din sa tuwa. Maging si Mary na nasa may pinto nakangiti ito sa kanila pero naluluha rin ang mga mata sa tuwa. Mahal na mahal kita, Liana. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. Bulong pa nga ni Steve habang mahigpit na nayakap nga ang mag-iinan niya. Mahal na mahal ko rin kayo. Sagot ni Liana. Love din po namin kayo, Mama at Papa. Sabat naman ng kambal na siyang nagpangiti sa kanila. Emotional man ay naging magaan at masaya pa rin naman ang gabing yun para sa kanilang lahat. Sa sumunod nga na araw naging masaya at maayos at maluwag ang pagtanggap ng pamilya ni Steve sa mag-iinan niya nang formal na nga niyang pinakilala ang mga ito. Masayang-masaya ang lahat lalo na ang kambal dahil nga bukod sa lolo't lola nila ay nakilala rin nila ang mga tito at tita at mga pinsan nila. Grabe, hindi pa rin talaga ako makapaniwala na may kambal tayo nga po. Just look at how adorable they are. Kamukhang kamukha ni Steve. Nakangiting wika nga ng mama ni Steve habang pinapanood nila ang kambal na kalaro ang mga pinsan nila. Iha, pagpasensyahan mo na ulit itong anak namin sa nagawa niya sa iyo noon. Kapag inulit pa niya, sabihin mo sa akin at kukuritin ko talaga sa singit. Saad pa nga nito kaya nagtawanan ng lahat. Ano na nga pala ang balak niyo niyan? I mean, you're not getting any younger. Napapangiti at makahulog ang tanong naman ng papa ni Steve na halatang naisip parating ay ang tungkol sa kasal. Actually pa, we just got engaged last night. Nakangiting sagot ni Steve kaya malakas na maghiyawan ng lahat sa tuwa. Muntik pa nga ata akong mabusted. Nagpa-practice kasi kami nitong si Steffi sa phone, nakala ata niya nagpo-propose ako sa iba. Natatawang kwento na nga lamang nito na mula naman ang mukha ni Liana. Sa tuwa kaya mahina niyang hinampas sa braso ang lalaki. Sabi ko kasi sa'yo tawagin mo pa rin akong ate. Napapailing nagiit naman ni Steffi sa kanila. Anyways, congratulations. Masayang bati pa nga nito. Kung ganun pala kailangan nating mag-celebrate. Masayang wika naman ng mama ni Steve. Hindi maalis ang ngiti sa labi ni Liana kasi kahit na ito ang unang beses na nakaharap niya ang pamilya ng lalaki, pakiramdam niya ay welcome na welcome talaga sila at parte na agad ng pamilya.
Bagay na siyang nakakatuwa kasi nga ay nakita niya na mabubuting tao ang mga ito. Kaya naman ang araw na iyon ay napuno ng labis na galak para sa kanilang lahat. Mabilis na lumipas ang 3 buwan at nag-isang dibdib na nga. Sa wakas sina Steve at Liana. Hindi naging madali ang buhay mag-asawa dahil gaya ng ibang mga relasyon ay nariyan ng konting tampuhan kung minsan. Pero ang nakakatuwa naman ay hindi nila pinapatagal at pinapalaki ang mga tampuhang iyon. Dahil bago sila matulog sa gabi, mag-uusap sila habang hawak ang kamay ng isa't isa. Parehong magpapakumbaba at ipapaalala rin sa isa't isa ang pangakong pagmamahalan nila habang buhay. Pagkalipas ng mahigit 1 taon, ay muli silang biniyayaan ng isa pang anak, isang healthy baby girl na pinangalanan naman nilang Stephanie, na kinuha nila sa pangalan ni Steve. Dahil sa pagdating ni Stephanie, ay mas lalong naging masaya ang pamilya na binuo nila. Mas lalong tumibay ang pagmamahal na nagbubuklod sa kanila. At mas lalo nilang pinahalagahan ang bawat isa. Salamat sa pagbibigay ng kulay sa mundo ko, mahal. Hindi man ako perpektong lalaki pero heto ka pa rin. Minamahal ako ng buo. At hindi ako mapapagod na paulit-ulit na magpasalamat sa iyo. Hindi rin ako magsasawang ulit-uliting sabihin mahal kita. Kayo ng mga anak natin. Hindi ako magsasawa na iparamdam at ipakita yon. Nakangiting bulong pa nga ni Steve sa asawa isang gabi habang nakatayo sila sa balkonahe ng bahay nila at yakap niya ito mula sa likod. Salamat sa pagmamahal at pag-aalaga mo sa amin ng anak natin, mahal. Mahal na mahal ko rin kayo at hindi rin ako kailanman mapapagod na paulit-ulit sabihin at iparamdam yun sa inyo. Nakangiting sagot ni Liana kaya mas lalong humigpit ang pagkakayakap sa kanya. Nang lalaki at hinalikan pa nga siya nito sa pisngi bagay na mas lalong nagpangiti sa kanya. Totoo nga na madalas sa buhay ay nakakagawa tayo ng pagkakamali pero hindi na dedepina ng pagkakamaling ito kung sino tayo bilang mga tao. Ang importante ay may natutunan tayo sa bawat pagkakamali. May ginagawa tayo para maitama ito at makabawi. Gaya ng kwento ni na Steve at Liana. Marami silang mga aral na natutunan, mga aral na alam nilang madadala at magagamit nila sa kahit na anong pagsubok ang hinaharap nila ng magkasama. At sana gaya nila, kahit na papaano ay may natutunan din kayo. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa pakikinig. I-comment lamang po kung gusto niyo pong magpa-shoutout. Bilang pasasalamat po namin sa inyo. Muli ito ang Cat Amazing Stories. Thanks for listening at shoutout po sa mga sumusunod. Daisy Blaza, Mercy Villantes, Mary Rose, Linda, Marine Gramos, Merlilyn, Linley, Miriam Gertags, All About My Dogs, Marisa de los Reyes, Lina Almazan, Bella of Zambales, Eduardo Policarpio of Toronto, Canada, Eduardo, Lindy of Macau, Princess Sita Manzon, Trixie Yen, Liliano Bebe, Hailey Balajay, Vida Dichosa, Diti Bulatete, Rosana Romero, Presbyteros Rose, Nitz Nebria, Janet Lardizabal, Elena Abagon, Annalie Flor, Nitz Nebria, Rama Butch, Evangeline Zamora, Erico Misol, Charlene Cantina, Romana Gorospe, Kinshano Ebas, Jovi Aure, Esteban Andrade, Elvi Candontol, Alexa Ani Gomez, Ellen Fortuno, Nena Ano, Angelina Docusin, Remedios Solmantil, Luciado Dolores, Ani Bocao of Isabela, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Jessica Vargas, Aniseta Andrino, Evelyn of Neva Ecija, Diana Agana, Marites Nitura of Saudi Arabia, Eva Violeta, Gerald Schiff, Lynn Lee, Veronica Briseño, Carmencita Falcon, Merlin Diaz, Helen Murillo, Natalie Navarro, Honey Villasenor of Kuwait, Annie Hoson, Merlin Barosa, Maria Luisa San Jose, Lina Cruz, Teresita Schmid, Eda Minguez,
Connie Valmoria Escapades, Sara Bartonico, Melanie Juan, Precious Mago, Milo Gonzalez, Ana Victoria, Merlin Baroza, Rosemary Corpus, Rosemary Vasquez, Merlin, Lisa Nesbet Tanaban, Iler Carub, Flor Cabrera, Jeyo Cadec, Shane Santiago, Nino Regidor, Elira Ramirez, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Lu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinshano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Arem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Opaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbet Hanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteres Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Lege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Anali Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Benoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordet,
Lorena Utod, Faye Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.